Isa po ito mga kababayan sa mga naging kaganapan sa harapan ng Senado. Yung magkwento lang ako kasi nainip kayo, ano? Nainip kayo. Noong 1986 o from 1983, ako ay nasa Scout Ranger noon. Isa akong sarhinto, ano? Bago ako naging officer. Pero bago ako naging sarhinto, nanggaling ako ng CSTF. Ano yung CSTF? Hindi nyo alam kasi mga bata pa kayo. Capco ngayon, ano? Doon sa Mindanao. Sa edad ko, 14 anyos ako, 3 araw na bakbakan lamang. Ang kalaban namin ay 400, more or less, kami lang ay 17. Sa awa ng Diyos, hindi pa ako kinuha ng Panginoon. Kasi may mission pa ako na tutulungan natin ang bayan para maibalik sa kaayusan ng ating bansa. Kaya narito tayo, nag-usap-usap at tatapusin na natin. Pwede ba? Tatapusin na natin! Tapusin na! Pwede ba? Oo! Pwede ba natin iala ang ating buhay? Oo! Pwede ba? Oo! Alanganin eh. Alanganin na boses. Pwede! 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 Kasama natin ang nasa gobyerno, ang Philippine National Police at ang Armed Forces, kasama natin sa katahimikan at kaayusan ng ating bansa. So tayo, narito para protektahan ng National Police kasi nakalagay sa Constitution, protect the Filipino people and protect the state. So wala nakalagay doon ng presidente. Kaya iklaro natin ha, hindi mandato ng Philippine National Police at lalo ng Armed Forces to protect the President. Wala doon nakalagay sa batas natin sa Constitution. Mayroon ba kayo nabasa? Wala! May nabasa ba kayo? Wala! Wala! Ang nakalagay doon, protect the people. Tayo yun, people. At dapat tayo ang poprotektahan ng Philippine National Police, hindi ang Pangulong Bangag. Pero pag may pera, Klaro lang tayo, ha? Klaro lang. Ayon yan sa saligang batas. Ayon yan sa saligang batas. Ang mandato na magpoprotekta sa ating Pangulo ay sino? Yung Presidential Security Command. Yun yung mission nila. Kaya nga sabi ko sa ating pagtitipon, sa maraming pagtitipon, bakit Malacanang lagi nyo natin lulusubin? Bakit Malacanang lagi tayo sa Mindula? Nagsawa ng Mindula, kaya nilagyan na sa katutak na barriers doon. Kasi doon, pag pumunta tayo doon, may always papatayin tayo ng mga sundalo at pulis doon. Kasi yun ang mandato nila na protektahan ang presidente. Yun yung mandato nila sa Malacanang. Yung PSC, Presidential Security Command, yun ang mandato nila. Pero ang lahat ng kapulisan at kasundaluhan ang kanilang puprotektahan ang mga Pilipino. Pwede ba yan? Pwede! Tama ba yan? Tama! So narinig ng Philippine National Police. Kaya nakikiusap ako sa inyo, kami ang puprotektahan ninyo. Hindi ang ating Pangulo. Hayaan nyo yung Pangulo, andun yung mga PSG. Doon sila natutulog. Kasi by all means, kailangan ipagtanggol ng Presidente kasi yun ang mandato nila. So mga kababayan, huwag tayong magsawang mag-antay ng kunting panahon. Panahon na natin ito. Panahon natin, ibuhos na natin ang oras natin. Kung nakaksaya tayo ng 1 oras na lang oras, tatapusin na natin yung oras na yan. Para hindi na tayo balik-balik sa kalsada. Alam niyo mga kaibigan, nalala ko pala yung 1983 to 86. Kasama rin nila ako, katulad rin ako noon, na may hawak na kalasag. Yan, katulad hawak nila. Umahawak rin ako niyang kalasag sa EDSA. Dahil hindi nakakayanan ng sundaan ng kapulisan noon, tinawag na ang mga sundalo. Scout Ranger po, tinawag nila. Para magprotekta sa mga nagrally. Kasi noon, naalala ko pala, noon ang nagrally, puro mga NPA, mga makakaliwa. Pero baliktad na yun. Baliktad. Yung mga NPA, mga makakaliwa,
yung makabayan, lahat ng bayan ay nasa gobyerno, kakampi nila. Yung pumunta dito, bayad yan ng gobyerno ni First Lady, bayad niyan. Yung mga makakaliwa, bayad na yan. Pero tandaan niyo mga kaibigan at kapulisan, ang misyon ng mga makakaliwa sa lahat ng kanilang rally, ang misyon nila ay dapat magkagulo. Walang rally sa kanila na naging successful nang hindi magulo. Pag umuwi sila ng rally na walang gulo, hindi sila successful. Kasi gusto nila magkagulo para mayroong sisihin, para may issue, para sisihin ang kapulisan. Yun yung mission ng makakaliwa. Pero tayo, ang mission natin ay para sa demokrasya. Sila nga wala silang bandera eh. Yung isang araw o kahapon, nagrarally sila, walang bandera. Ang bandera nila, karet. So, ibig sabihin, inauthorize natin ang NPA. Paano inauthorize ni President Bongbong Marcos? Ano? So baliktad na yung mga kaibigan. Oh, feedback. Ang kakampi nila ngayon ng NPA o komunista, ang gobyerno. Kaya nga, tinatawagan ko ang lahat ng mga intelligent forces, baka pagising natin, komunista na tayo. Thank you. Baka pagising natin ay magiging komunista na tayo. Bitawan ko na lang kayo, anong bansa na sinakop ng komunista, pagising nila, komunista na sila. Anong bansa yun? Mayroon kayo natatandaan? Okay, para maintindihan ng mga kapulisan at ng kababayan natin. Sa Indonesia, paliwanag ko sa inyo, sa Indonesia, mayroon silang nakuha ng mga komunista ang 200 Special Forces. I'm a graduate of Special Forces. Nakuha nila yung sundalong Special Forces sa Indonesia. Ang nangyari yung 200 na Special Forces, yun ang nagpatay sa lahat ng general. Kaya na-recover nila ang Indonesia. Naging komunista ang bansa. Nakuha nila ang sundalo na mga elite forces na Special Forces 200, pinatay nila ang general. Pero mayroong isang general na Muslim nakatakas. Nakatakas ha? Nung makatakas siya, nag-organize siya na mga Muslim para bawiin ang kanilang bansa laban sa komunista. Umabot ng mga 1 taon yata, nabawi nila sa pamamagitan ng pag-organize ng Muslim Brothers, bawiin ang kanilang bansang Indonesia. Dito sa Pilipinas, kamusta ang mga kababayan ko, mga Muslim Brothers? Bakit taas ang kamay ng ating mga kapatid na Muslim? Taas ang kamay! Ay, nasaan na sila? Nandito. Ang aking mga kababayan, nandito sila kanina, baka nagpahinga lang. Yung Muslim ay nagkaisa, nabawi nila ang bansang Indonesia. Sa atin, baka pangyari pagising natin, lahat ng mga general, pati lahat ng lumalaban sa gobyerno, papatay nila, kaya tayo naman ang mundo. So huwag natin papayagan itong administration na ito na makakomunista. Hindi pa nagigising ang armed forces at saka Philippine National Police na ang pinaprotektahan natin, komunista na. Ha? Komunista na. Ang masaklap niyan, pag mga general nakuha na nila, o kaya ilang sundalo natin nakuha nila, pagising natin, tayo naman ang mamumundo. Kaya mga kaibigan, kunting oras na lang ang ating paghihintay at tayo ay uuwi na ng masaya. Okay ba yan? Palakpak tayo! Pwede! Pwede! Uuwi tayo ng masaya. Kaya huwag kayong maglala. Kunting tiis lang mga kaibigan at magdaratingan ang ating mga kaibigang pagtatanggol sa ating demokrasyang gobyerno. So yun lang muna ang kwento ko, Yusek. Ato, may darating.